Isang halaman dito sa Pilipinas. Hindi nga natin madalas pinapansin, subalit mainam palang gamot sa maraming karamdaman. At nakamamanghang, kahit pa nga ang kagat ng ahas ay maaari itong gawing panlunas. Hello, what's up? Your best here. Halika at kilalanin natin ang isang klase ng halaman dito sa atin sa Pilipinas na kung tawagin nga ay bamban. Ano-ano nga ba ang mga pwede mong gawin dito? At mamangha ka sa mga benepisyong dala-dala ng halamang ito. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Nakakita ka na ba ng basket na yari sa bamban? Isang handicraft na lubhang maganda at makintab ang pagkakayari. Gaya ng kawayan, subalit ito ay mula nga sa halamang kung tawagin ay bamban. Ano nga ba ang bamban? Ang bamban ay isang uri ng halaman na karaniwang tumataas ng mula sa 2 hanggang 3 metro. Mayroon itong animoy mga kawayang katawan, subalit sanga-sanga lamang. Ang mga dahon nito ay malalapad rin at may mga berde at puting bunga kung mahihinog na. Ang ugat nito ay animo na may malaking luya na kadalasan nga ay sa mga kagubatan lamang ninyo makikita. Ang mga bamban ay halamang kadalasang makikita ngang tumutubo sa mga lugar malapit sa sapa o sa mga ilog. At ito ay matatagpuan sa mga isla sa Batanes, sa gitnang bahagi ng Luzon, Palawan at maging sa Mindanao. Subalit ano-ano nga ba ang mga parte o bahagi ng halamang bamban na maaari mong pakinabangan? Magsimula tayo sa ugat. Ang ugat ng halamang ito ay makakain at maaari ngang pagmula ng harina at mga confectioner's product. Mainam din itong pakuluan at gamiting panlaban o antidote sa mga kagat ng ahas o blood poisoning. Ang pinakuluan ding ugat ng bamban ay mainam na gamot sa mayroong mga pasma. Kung sakali naman na nagkaroon ka ng alipunga, ang dinurog nitong ugat ang maaari mong gamitin. Subalit ano-ano naman ang kagamitan ng katawan ng bamban? Sa Makassar sa bansang Afrika, ang katas ng katawan ng bamban na hinaluan ng luya at cinnamon ay mainam para sa mga taong dumaranas ng kabag at pananakit ng tiyan dahil hindi natunawan. Ang katawan rin ng bamban na tulad ng isang kawayan ay mainam na gamitin sa paglalala ng mga basket, vase o kaya naman ay tain na kadalasang ginagamit panghuli ng mga hipon o isda. Ang dahon ng bamban. Ang dahon naman nito ay ginagamit palang pambalot ng mga sigarilyo. At kung mayroon naman kayong sore eyes, ang katas ng bata o sariwa pang dahon ng bamban ay maaari mong ipatak at gamitin sa iyong mata. Maaari mo rin itong ilaga at pakuluan at gawing pampaligo upang kaagad-agad ay bumaba ang lagnat. Bunga. Ang bunga ng bamban kapag hinog na ay napakasarap. Ito ay nagkukulay puti buhat sa kulay nitong berde na talaga namang madali mong makikita kung ito ay hinog na. Subalit ang hilaw naman nitong bunga ay kinakain ng mga taga-Malaysia bilang panlunas sa mga pigsa. Ikaw, nakatikim ka na ba ng bunga ng bamban? Ano ang lasa nito? I-share mo naman yan sa comment section sa ibaba. Subalit kung ikaw naman ay isang plantito o plantita, ay maaari mo ngang idagdag sa iyong koleksyon ng mga garden plants ang puno ng bamban. Hindi man ito gaanong tumataas, subalit mainam na ipwesto ito sa malawak na espasyo dahil mayabong ang mga sanga at mga dahon nitong taglay. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito.
Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.